ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sukdulan man ang kahirapan sa buhay na ito, lahat naman ay may katapusan. Hindi tayo palaging malungkot at may dalang pag-asa ang kinabukasan. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka ba na matatapos din ang mga paghihirap sa ating buhay? Dear Papa Dudut, sukdulan daw ang mabuhay sa mundong ibabaw. Sukdulan ng hirap, lungkot at ligalig. Lalo na sa mga sawing palad na hindi naman ginusto ang sitwasyong kinasasadlakan nila. Ngunit walang magawa upang makaahon dito. Yan ang eksaktong karanasan na pinagdaanan ko at gusto kong ibahagi sa sulat kong ito sa inyong programa na Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Gemma, 42 years old at taga Mexico, Pampanga. Meron na akong asawa at may anak na kami. Bukod sa pagiging housewife, ang pakikinig sa mga drama sa radyo ang pinagkakaabalahan ko. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga kwento ng buhay at karanasan ng mga kabarangay natin. Ako man ay may sariling istorya na nais kong ibahagi sa inyo na magsisimula ng 19 anyos pa lamang ako, Papa Dudut. Kilala mo si Gustavo? Si Gustavo? Oh, yung pinagkakautangan namin ng tatay mo. Opo, natatandaan ko po siya. May lihim na pagtingin sa'yo si Gustavo, nak. Pero di na pala lihim. Kasi nagsabi na siya sa amin ng tatay mo. Ano po? Kursunada ka pala niya, Gemma. Sinabihan kami na kung mapapapayag ka raw namin na asawahin siya, absuelto na kami sa utang namin sa kanya. Naisip namin na malaking bagay at luwag sa dibdib namin ng tatay mo kung sakaling hindi na kami singilin na Gustavo. Alam mo namang walang-wala tayo, di ba? Nasa magkano pa yung dapat nating bayaran sa kanya. Kaya naisip niyo po na ako na lang yung ibayad? Hindi naman sa ganun. Ganun na ganun po yun, Nay. Di sige, tama ka. Walang-wala na kasi kami talaga ng tatay mo. Hindi na namin alam kung paano babayaran si Gustavo. Tinatakot na nga kami. Hindi na kami makatulog sa gabi. Tatay mo hindi na makapagtrabaho na maayos. Ayaw na rin lumabas ng bahay natin kasi natatakot baka ipagulpi ni Gustavo. Nak, pasensya na kung ganito ha, na ikaw yung naisipan naming ibayad. Pero nangako naman si Gustavo na tatratuhin kanyang mabuti. Kaya tiwala kami ng tatay mo na magiging maayos ang buhay mo sa poder niya. Ayaw mo bang guminhawa kahit papaano? Kontento ka nilang ba sa buhay natin na ganito? Isang kahig, isang tuka. Pero Nay, wala namang kasiguraduhan kung tutupad si Gustavo sa pangako niya sa inyo eh. Baka mamaya binibilog lang niya ang ulo niyo. Paano kung mapahamak ako? Ayoko, Nay. Ayokong sumama sa kanya. Anong ayaw mo? Hindi pwede. Dapat sumama ka sa kanya. Kasi ipinangako ka na namin ng tatay mo. Naman eh. Sarili niyong anak, pero kung tratuhin niyo ako, kung ipamigay niyo ako, paano naman akong bagay? Anak ka pa rin naman namin. Isipin mo na lang na ginagawan mo ng malaking pabor ang pamilya natin. Maaati mo ba na mapahama kami ng tatay mo dahil lang sa hindi kami nakabayad ng utang kay Gustavo? Yung mga kapatid mo, maliliit pa. Kaya mo ba silang buhayin kung biglaan kaming mawala ng tatay mo? Sige, mamili ka. Ayusin mo ha, yung hindi mo pagsisisihan.
Papadudot negosyante at nagpapautang si Gustavo sa lugar namin at may malaking utang sa kanya ang mga magulang ko. Kaya nga noong ipambayad nila ako kay Gustavo ay wala na akong nagawa pa. Naging sunod-sunuran ako noon sa nanay ko at maging kay Gustavo noong kuhanin na niya ako. Bale dinala niya ako sa kanyang bahay at sinabi sa akin na simula sa araw na yon ay asawa na niya ako. Mabilis na lumipas ang 1 taon at masasabi ko na hindi naging mabuti ang trato sa akin ni Gustavo. Naging malupit siyang asawa sa akin at napakadominante. Siloso, arogante at bayolente siyang tao. Lahat ng iyon ay tiniis ko dahil hindi ko siya kayang iwanan. Pakiramdam ko kasi noon ay wala na akong uuwian sa bahay namin tapos ay baka balikan niya ang mga magulang ko kapag tumakas ako. Ayoko namang mapahamak ang pamilya ko kaya kahit na nagawa nila akong ipagkanulo ay pinoprotektahan ko pa rin sila. At sa abot ng makakaya ko ay tinitiis ko ang sitwasyon na kinasasadlakan ko ng mga panahong yun, Papa Dudut. Siguradong matutuwa si Gustavo. Niluto ko yung paborito niyang... Gemma! 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 Saan ka? Lintik ka! Gustavo? Andito lang ako. Bakit ka sumisigaw? Akala mo matatakasan mo ako, no? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi naman ako tatakas! Hindi talaga dahil malilintikan ka sa akin. Ano bang... Bakit na ba ako sinasaktan? Bitiwan mo nga ako! Bibitiwan kita pag gusto kitang bitiwan! Bakit na ako sinasaktan? Ay, magkihawa ako sa'yo! Wala pa pero wag mo nang subukan dahil hindi kita sasantuhin. Hindi naman yata makatwiran na nasaktan mo ako. Na magalit ka sa akin at pagbantayan mo ako. Wala naman akong ginagawang masama. Teka, lasing ka ba? Lasing ka na naman eh. O ano naman? Wala ka nang pakialam dun. Ha? Aray ko, nasasaktan ako, Gustavo! Bitiwan mo ako, pakiusap. Bitiwan mo na ako. O sige. Sige, bibitiwan kita pero diyan ka lang sa harap ko, ha? O ayan! Saan naman ako pupunta? Sige nga! Ewan ko! Basta merong bumubulong sa tenga ko na na baka iwanan mo ko. Na baka sumama ka doon kay Gregor, yung magtutubig. At saan naman ang galing yan? Ewan ko. Basta ko na lang naisip kasi kasi nakita ko kayong magkausap nung nakaraan. Gustavo, saglit lang naman yun eh. Tsaka tungkol lang yun sa pinadeliver kong tubig dito sa bahay natin. Wala naman... Bakit mo ako sinampal? Kasi nangangatuwiran ka pa. Nagsasabi lang naman ako ng totoo ha. Wala kaming ginagawang masama ni Gregor. Nag-usap lang kami, sandali lang yun. Pwes wag mo nang kakausapin yung taong yun. Ha? Wala naman kaming ginagawang masama ni Gregor. Huwag mo na siyang ipagtanggol, Gemma! Hindi ko siya pinagtatanggol. Ay, talaga naman. Sumasagot ka pang lintik ka, ha? Ano na naman gagawin mo sa akin, ha? Ano, sasaktan mo na naman ako? Ikaw naman kasi. Kasalanan mo kung bakit ka nasasaktan. Masyado ka kasing malapit sa mga kalalakihan. Hindi lang doon kay Gregor, marami pa sila. Nakikita ko. Akala mo, hindi Gustavo, wala naman akong ginagawang masama. Masyado ka lang talagang malisyoso. Basta intindihin mo kung bakit ako nagkakaganito. Takot lang ako, Gemma. Takot lang ako na baka... Ano? Na baka ano? Na baka iwanan mo ako. Na baka ipagpalit mo ako sa mas bata. Sa kaedad mo. Gustavo, hindi yun mangyayari kahit... Siguraduhin mo lang dahil sa oras na traidorin mo ako, Gemma. Sa oras na iwanan mo ako,
may kalalagyan niyang pamilya mo sa akin. Papadudod, hindi yun ang unang beses na pinagsamantalahan ako ni Gustavo. Kahit na mag-asawa na kami. Maraming beses na. Tulad ng dati ay wala akong magawa kapag nangyayari yon. Dala na rin siguro ng matinding takot kaya umiiyak na lamang ako at hinahayaan siya sa kademonyuhan niya. Masakit, mahirap, nakakadiri at sa pakiramdam ko ay parang aping-api ako. Ngunit tiniis ko ang mga yon, alang-alang sa mga taong gusto kong protektahan. Sa tuwing may nangyayari sa amin ni Gustavo ay nabubuntis niya ako pero dahil sa pamimisikal niya sa akin, nakukunan po ako. Ilang beses nang ang nalagay sa bingit ng kamatayan ng buhay ko at minsan ko nang hiniling na sana'y mamatay na lamang ako para tuluyan ang makatakas sa malupit at mapang-abusong kamay ng aking asawa. Pero ewan, paulit-ulit pa rin akong nakakaligtas at nabubuhay. At sa tuwing nangyayari yon, mas tumitindi lamang ang aking pagtitiis. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sa loob ng 10 taon ay naging alipin ako ni Gustavo. Kahit na asawa niya ako at mayroong kaming anak ay hindi niya ako itinuring na kapantay niya. Kundi pamimisikal at masasakit na salita ang inaabot ko sa kanya, papadudot. Pero dahil nga sa anak namin ay lalo akong naging mapagtiis. Nagbingi-bingihan na lamang ako sa kung ano ang sinasabi niya sa akin at pinagtuunan ko na lamang ng pansin ang pag-aalaga sa anak namin. Mahal naman ni Gustavo ang anak namin at nakikita at nararamdaman ko yon, pero ako ay hindi. Kaya naman hindi ko rin siya minahal at hanggang sa pagtulog ko ay kinasusuklaman ko siya. Sa kabila ng lahat ay meron pa rin katiting na pag-asa sa puso ko na magbabago po si Gustavo. At bagaman suntok sa buwan ang isipin yon, kumapit ako at naniwala sa bagay na yon. Kaya lang po, papadudot, paulit-ulit pa rin akong binibigo ng kapalaran. Anak, gumising ka, Diyos ko. Kanina ka patulog at ang init ng katawan mo. Naku, ang taas ng lagnat mo, nak. Anak ng lintik, bakit ang kalat dito sa bahay, Gemma? Gustavo, parang awa mo na. Dalhin natin sa ospital yung anak mo. O bakit? Nabano ang anak ko? May sakit siya eh. Mainit yung buong katawan niya. Nanginginig siya tapos masama yung... Ay, nilalagnat. Nareremedyohan naman yan sa bahay. Hindi na yan kailangan dalhin sa ospital. Anong hindi? Sabi ko nanginginig na nga yung anak mo dun sa higaan, no? Eh paano hindi manginginig? Nakatutok sa kanya yung electric fan. Anong nakatutok yung pinagsasasabi mo dyan? Wala kaya kami magamit na electric fan dahil sinira mo nung nakaraang nagwala ka. Tsaka, ayaw mo ba talaga maniwala na nanginginig na yung anak mo? O sige, halika, silipin mo doon sa kwarto. Tingnan mo, balot na siya ng kumot. Sus, bakit ko naman gagawin yon? Masasayang lang oras ko, saka ikaw yung nanay. Ikaw na dapat bahalang kumamot dun sa anak mo. Gustavo, nanay lang ako. Hindi ako doktor. Wala akong pakialam, Gemma. Ikaw, Gemma! Saka bakit mo ako sinisigawan? Ha? Gustavo, bitiwan mo. Ha? Hindi ako makahinga. Ano ba, Gustavo? Eh? O ayan! Madali naman ako kausap eh. Ikaw, Gemma, sa susunod ayos-ayosin mo yung pagsagot mo sa akin, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ang hari sa pamamahay na to. Ako yun, ha? Pinapaalala ko lang sa'yo. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Tsaka ang sinasabi ko lang rito,
na kanina mo pa hindi pinapakinggan ay yung tungkol nga sa anak natin. Wala nga yan! Wala yan! Wala yan! Nag-iinarte lang yung anak mo. Hindi na yan kailangan dalhin sa ospital. Dito mo na lang sa bahay natin gamutin. Tingnan mo, bukas makalawa, magaling na yan. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaking pera. Masyado kayong maksaya. Akala ninyo pinupulot ko lang talaga ang pera no? Gustavo, ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong pakialam, pagod ako. Puyat, inaantok, gutom. Gusto kong kumain. May niluto ka na ba? Ha? Wala na naman Paano ako makakapagluto? Inaalagaan ko nga yung anak nating may sakit. Baka nakakalimutan mo na dapat mo rin akong alagaan. Maging makatarungan ka naman, Gustavo. Huwag mong ibalik sa akin yung pagkukulang mo. Kahit kailan talaga ginigigil mo ako Napakawalang kwenta mong babae. Shh! Buti ba sa labas na lang ako kakain? Aalis ka? Bingi ka ba? Hindi, pero bigyan mo naman ako ng pera. At bakit ko naman gagawin yon? Kasi nga dadalhin ko yung anak nating may sakit sa ospital. Wala kang dadalhin sa ospital. Gastos sila ngayon, nagkakaintindihan ba tayo? Ikaw na ang bahala kung paano mo gagamutin yung anak mo yan. Papadudo, tuluyan ngang lumala ang sakit ng anak namin ni Gustavo at huli na nang madala ko ito sa ospital. Nangutang na lamang ako sa kapitbahay ng pampamasahe dahil hindi talaga ako binigyan ng pera ng asawa ko. Kaso'y namatay din ang anak namin makaraan ang 5 oras. Pulmonya ang sakit niya at hindi na yon naagapan pa. Oo, mahal ni Gustavo ang anak namin ngunit mas mahal niya ang pera niya. Sa katunayan ay nagalit pa siya sa akin dahil napagastos pa siya sa pamburol at pampalibing sa anak namin. Durog na durog ang puso ko ng mga panahong yon na para bang gusto ko na ring sumama sa aking anak sa hukay. Gusto ko nang mamatay. Wala na rin namang rason para mabuhay pa ako sa mundo. Kaya nga noong desidido na akong magpatiwakal ay bigla akong ginulantang ng kapalaran. Imbes na ako ang mamatay, si Gustavo ang sumakabilang buhay nang maaksidente siya sa sinasakyan niyang motor. Malaya na ako noong nawala na si Gustavo. Pero pariwara pa rin ako. Kaya para makapagsimulang muli ay nagpakalayo-layo ako. Dinala ko ng aking kapalaran sa Maynila kung saan ay namasukan ako sa pabrika bilang trabahador. At doon ko nakilala si Javier na aming supervisor. Nagkamabutihan kami at hindi nga nagtagal ay nabuntis niya ako. Nagdesisyon kaming magsama agad at agad niya akong pinakilala sa Mami Lucinda niya, Papa Dudut. Ilang taon ka na pala? 35 na po. Kung ganun, mas matanda ka pala ng 5 taon sa anak ko. 30 anyos pa lang naman si Javier Javier, anak, anong nakain mo at pumatol ka sa babaeng mas matanda sa'yo? Mahal ko po si Gemma at wala naman pong kaso sa akin ng edad niya, Mami. Halata nga, hindi mo naman siya bubuntisin agad kung hindi matindi ang pagmamahal mo sa kanya. Opo, pasensya na po kung sa ganitong sitwasyon ko pa siya napakilala sa inyo. Masyado lang pong mabilis ang mga pangyayari pero wag po kayo mag-alala dahil nasa tamang edad naman na po kami. Hindi naman ako masyadong nag-aalala sa desisyon mo na yan dahil kilala kita. Kapag may gusto ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo nasusunod. Tama ako, hindi ba? Opo, Mami. Kung nag-aalala man ako, dyan, kay Gemma. Sa edad niya kasing yan baka hindi na kaya ng katawan niya ang magbuntis. Alam niyo kasi, napapaso ang katawan ng babae sa pagbubuntis, lalo na kapag umiedad na kami. Gemma, unang beses mo lang bang magkakaanak? Hindi po. Ibig mong sabihin, nagkaanak ka na noon? Opo, pero... Diyos ko, mahabaging langit. Javier, ano bang klaseng babae itong napili mo? Mami, huminahon lang po muna kayo. Pakinggan niyo po muna si Gemma para malaman niyo yung totoo.
Ano pa bang totoo ang dapat kong malaman? Tsaka alam mo ba na may anak na pala siya? Opo, alam ko po. Sinabi na sa akin ni Gemma. At ayos lang sa'yo na may anak siya sa ibang lalaki? Mami, pakinggan niyo muna si Gemma. May sasabihin pa po siya. Ano na namang revelasyon ang sasabihin niya? Santisimang babae ito. Ano po kasi, may anak na po ako sa una kong asawa pero wala na po sila. Sinong wala? Anong wala? Patay na po sila. Yung asawa at anak ko. Diyos ko, mabaging langit. At matagal na rin namang nangyari yun. Single na po si Gemma nang makilala ko siya. Pareho kami, kaya wala naman po akong nakikitang mali sa pagsasama namin. Sandali, Javier. Anak naman. Wala pong kaso sa akin kung may naging asawa na siya noon. Nakaraan naman na po yun eh. Ang mahalaga, yung ngayon na kami na ni Gemma ang magkasama. Tingin ko talaga ginayuma ka ng babaeng yan para mapaibig ka sa kanya ng husto. Mami naman. Hindi po totoo yun. Hindi ko po ginayuma si Javier. Totoo man o hindi, wala na rin naman ako magagawa pa ron. Tsaka buntis ka na. Andyan na yan. Pangatawanan na lang. Papadudot, istrikta ang unang tingin at impression ko sa nanay ni Javier. Hindi rin ako masyadong komportable sa presensya niya. Ngunit sa abot ng makakaya ko ay pinakisamahan ko siya ng maayos. Siya rin kasi ang nanay ng lalaking iniibig ko at lola ng magiging anak namin ni Javier. At ayoko namang magkaroon ng masamang ugnayan sa kanya. Bagaman masasabi ko pa rin na hindi 100% natanggap ako ng nanay ni Javier, andun kasi yung pag-question niya sa nakaraan ko na para bang doon pa lang ay hinusgahan na niya ako. Pero binaliwala ko lamang ang bagay na yon dahil ang importante sa akin ay ang pamilyang bubuuin namin ni Javier. Papadudot ni sa hinagap, hindi ko akalain na mabibigyan ako ng pangalawang pagkakataon na muling umibig. Kaya naman masaya ako sa pangalawang pagkakataong ito. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kinasal kami ni Javier sa Huwes bago isilang ang panganay namin. Tapos ay nagrenta kami ng maliit na apartment pero nahirapan ako noong nanganak na ako, lalo't wala naman akong kamag-anak o magulang sa malapit na pwedeng mag-asikaso sa akin. Kaya nagkasundo kami ni Javier na tumira sa bahay ng nanay niya para mayroong umalalay sa akin, Papadudot. Masasabi ko na noong unay masaya naman at payapa ang pagtira ko sa bahay ng nanay niya. Kitang-kita ko na mahal niya ang apo niya. Pero nagbago ang lahat noong nagdesisyon si Javier na mag-ibang bansa upang mabigyan kami ng maayos na buhay ng anak niya. Simula kasi nang umalis ang aking asawa ay naging impyerno ang 4 na sulok ng bahay nila para sa akin. Andito na si Mama. Huwag ka nang umiyak. Hoy, Gemma. Hindi pa ba titigil ka iiyak yung apo ko? Baka kabagi na yan. Sige ka. Ito na nga po, May. Pinapatahan ko na. Abay, dapat lang at kanina pa yan umiiyak. Opo. Pasensya na po. Aanhin ko yung pasensya mo yung naistorbo ng tulog ko sa kabilang kwarto. Hanggang dun dinig na dinig yung atungal ng anak mo. Para ka namang walang alam. Hindi mo naman unang beses magkaanak pero kung umasta ka, daig mo pa ang baguhan. Pasensya na po kayo ha. Patatahanin ko na po tong anak ko. Anak, tahan na, sige na. Tingin mo ba nakakaintindi yan? Gamitin mo nga yung utak mo. Tignan mo kung gutom, padedehin mo. O kung puno na ang diaper. Hanapin mo kung may masakit sa kanya o baka naiinitan siya. Baka isa sa mga yon ang dahilan kung bakit iyak ng iyak ang apo ko. Opo, Ma.
Buti na lang napatulog ko na yung anak ko. Ay, grabe, nakakapagod siyang patahanin. Anong sabi mo? Ano, napapagod ka na sa anak mo? Ma? Kanina pa po ba kayo nandyan? Oo, bakit? Bahay ko naman to ah. Alam ko naman po Ay, yun. nako. Huwag mong ibahin ang usapan, Gemma. Narinig ko ng malinaw yung sinabi mo na napapagod ka na sa anak ninyo ni Javier. Sigurado pag nalaman ng anak ko yan ay magagalit yun sa'yo. Wala naman po akong masamang ibig sabihin doon. At saka, totoo naman po na napagod ako sa pagpapatahan sa anak namin. Pero hindi po ibig sabihin nun napapagod na akong alagaan siya. Wala ka talagang karapatang mapagod dahil nanay ka na. Hindi ka rin pwedeng magreklamo dahil ginusto mo namang magkaanak. Alam mo, tingin ko sinadya mo talagang magpabuntis sa anak ko eh. Kasi alam mo na bata si Javier, may pera at mahal na mahal ka. Ma, mahal ko rin po si Javier at hindi ko po habol ang pera niya. Ay sus! Maniwala ako sa'yo. Hindi ko na po siguro yun problema. Anong sinabi mo? Wala po. Marunong ka na ngayong sumagot ha? Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang reyna sa pamamahay na to. Ma, bitiwan niyo po ako. Nasasaktan po ako, Ma. Bakit niyo po ako sinasabunutan? Ang sakit po. Masasaktan ka talaga kasi sinusubukan mo ako. Wala naman po akong ginagawang masama. Ano wala? Masama na nga na ikaw ang piniling pakasalan ng anak ko, eh ang dami-daming matitinong babae dyan. Yung mas bata, mas maganda, may maayos na trabaho at nakaraan. Hindi tulad mo na, kung sino lang at palamunin. Tapos nakuha mo pang magbataas sa akin, ha? Hindi po ako nagmamataas. Bitiwan niyo na po ako, Mama. Pakiusap. Kulang pa nga yan. Ang dapat sa'yo, tinuturuan ng leksyon. Ma! Halika Ma, dito. tama na po! Masakit na po! Aray! Tama na po, Ma! Papa Dudut, kahit na hirap na ako sa kamay ng biyanan ko ay minarapat ko pa ring manahimik. Hindi ako nagsumbong sa asawa ko at hindi ako nagsabi ng masama tungkol sa nanay niya dahil ayokong masira ang kanilang relasyon. Muli ako nagtiis at umasa na magbabago pa ang turing sa akin ng nanay ni Javier. Pero sa araw-araw na lamang na nagdaan, mas tumindi at sumama ang ugali nito. Gusto ko na lang talagang mawala ng mga panahong yon. Mabuti na lang at nandyan pa ang anak namin ni Javier na siyang rason para manatiling matino at magpatuloy sa buhay. Pinangatawanan ko ang pagiging matiising babae pero paulit-ulit kong tinatanong sa Diyos kung ano ang kasalanan ko para maging sukdula naman ang pagpaparusa sa akin sa pamamagitan ng ibang tao. Hindi na kasi makatuwiran at napapagod na ako sa totoo lang. Ma, kain na po kayo. Ano ba yung niluto mo? Sinigang na baboy po. Sinigang ba yan? Bakit ang labnaw? Po? Ayan o, mukhang matabang at pangit ang lasa. Mabuti pa tikman ko muna. Asa na ba yung kutsarita dito? Ito. Pweh! Ah! Ang pangit ng lasa! Paano po nangyari yun? Eh, masarap naman yan. Tinikman ko po yan kanina. Ibig mong sabihin nagsisinungaling ako? Eh, hindi ko po alam pero posible po kasi ayaw nyo naman yung luto ko, hindi ba? Buti alam mo! Kung bakit kasi masyado kang nagmamarunong dyan. May paluto-luto ka pang nalalaman. Napakamapapel mo. Hindi naman po ako nagmamarunong o mapapel. Concern lang naman po ako at gusto ko lang ding makatulong kaya nagkusa akong magluto ng pananghalian natin. At saka pag hindi ako nagluluto, nagagalit kayo. Nagpapasaring at sinasabi ninyo na magluto ko, ganito, ganyan. Tapos ngayon na nagkusa ako, galit pa rin kayo? Saan na po ako lulugar niyan, Ma? Eh bakit ako ang tinatanong mo dyan? Bakit hindi ikaw ang humanap ng lulugaran mo sa pamamahay ko? Eh kasi parang ang unfair nyo naman po sa akin. Ginagawa ko naman po lahat para makasundo ko kayo. Pinagsisilbihan ko kayo, ginagalang ko kayo kahit na hindi maayos yung trato nyo sa akin kasi
Nanay pa rin kayo ng asawa ko at saka lola kayo ng anak Huwag mo namin. akong sumbatan ng ganyan, ha? Lalo lang ako nang gigigil sa'yo, Gemma. Di po ako nanunumbat, Ma. Bakit ko naman po gagawin yun? Sinasabi ko lang naman po yung nararamdaman ko eh. Pues wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Tsaka nakuha mo pa talagang sabihin na unfair ako sa'yo? Eh di mo man lang ba nahahalata na ayoko talaga sa'yo? Pero wala akong magawa dahil nga kasal na kayo ng anak ko. Eh kung sana, naging matalino lang si Javier sa pagpili ng babaeng mapapangasawa niya. Ano nangyayari rito? Bakit kayo sumisigaw, Mami? Teka, bakit umiiyak si Gemma? Javier, bakit ka nandito? Umuwi po ako. Plano ko sana kayong sorpresahin kaya di na ako nagsabi na uuwi ako pero mukhang ako na-sorpresa sa nadatnan ko eh. Gemma, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Yang kasing nanay mo. Sumusobra na siya, Javier. Kung ano-ano na lang yung masasakit na salitang sinasabi niya sa akin. Hindi totoo yan. Narinig ko kayo na nagagalit kay Gemma pagdating ko, Mami. Natural lang yon. Kasi may ginawa siyang mali. Anong ginawang mali? Pinagluto ko lang naman po kayo ng tanghalian ah. Kayo nga dyan yung ano eh. Kayo dyan yung nang iinsulto ng luto ko kasi ayaw niyong kumain. Pero pag di ako nagluto, galit pa rin kayo. Totoo ba yun? Javier, anak. Totoo yun, Javier. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero galit talaga sa akin ang mama mo. Ayaw niya sa akin kasi ako ang pinili mo. Ang minahal at pinakasalan mo. Papadudot dahil sa revelasyon kong yon ay nagalit ng gusto si Javier sa mami niya. Hindi yon ang salubong na inaasahan ko at gustong mangyari noong biglang umuwi ang asawa ko pero wala na akong pakialam. Ilang taon din akong nagtiis sa masamang trato sa akin ng biyanan ko. Maging ang mga masasakit na salita na binato niya sa akin kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Napuno lang ako, Papadudot, na pagod at para bang gusto ko na lamang kumawala sa kanya. At dahil nga sa mga nangyari ay ura-urada kaming umalis sa bahay ng biyanan ko. Naghanap kami ni Javier ng marerentahang apartment kahit na pansamantala, Papadudot. Sa unang beses ay nakaramdam ako ng kapayapaan dahil magkasama na kami ng asawa ko, ang nag-iisa kong kakampi. Nag-usap kami ng masinsina ni Javier tungkol sa mga nangyari. Humingi siya ng tawad sa akin dahil kinailangan kong indahin ang lahat, mapanatili lamang ang mabuting relasyon nila ng nanay niya. Pinatawad ko naman si Javier dahil wala naman siyang kasalanan. Sa kasalukuyan, Papadudot, ay hindi na bumalik sa abroad ang asawa ko at naisipan na lang niyang magnegosyo. Lumipat na rin po kami sa Pampanga na tinitirhan namin sa kasalukuyan. Masasabi ko na bagaman masalimuot ang pinagdaanan ko sa nakaraan, meron pa rin namang kapayapaan. Buti na lamang at hindi ako sumuko ng mga panahong yon. Kahit pa sukdulan ang mga nangyaring hindi mabuti sa buhay ko. Maraming salamat po, Papadudot, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko at malaking bagay po sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gemma. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.